Again, my name is Ralph Macrat. I'm a founder of TGX, of course, Team Galaxy. Pero itong tatawagin ko, ito po ang founder ng Team Everest. And I'm very thankful ngayon pa lang kasi she's willing to inspire us with her story, teach us kung anong ginagawa ngayon sa business para para yung mga empleyado nga po mag full-time na din or yung mga walang trabaho gawin ito every day, and surely yung yung success mo malapit-lapit na kasi siya po talagang papunta na doon talaga. And I'm very proud of this person. So guys, please help me welcome, of course, a Gold Executive, soon to be Millionaires Club member. Sinasabi ko na ngayon po. And of course, ang ating president ng ating Speakers Bureau ng TGX Alliance. And of course, a founder, proud founder of her own team, Team Everest. And of course, I'd like to welcome our guest speaker. Guys, give it up, okay, for Miss Kayleen. Palakpakan po natin siya. Miss Kayleen, Coach Kayleen. Yes. Thank you po, Coach Upline Ralph. Yan, thank you po sa napakaraming di ba? Puro-puri yata na, di ba? Then, yan, ganyan talaga dito sa InGlobal. Siyempre, puro positive tayo. Tapos, maganda lamang yan, di ba? Pinupush talaga natin yung isa't isa. And yan, kiniklaim ko na yung mga sinabi ni Upline Ralph kanina. Siyempre, mangyayari yan. At lahat, lalo ng mga nandito ngayon. No? Ilan tayo sa Zoom room ngayon? 21 na anong oras? Alas 3. Sarap magmerienda, sarap matulog. Diba? Pero nandito tayo ngayon, yung mga nandito ngayon na nagbigay ng time, nagbigay ng effort para maka-attend. Nako, syempre, hindi namin papayagan na wala po kayong matututunan. Yan. Gusto niyo po ba yon? Yes, syempre. Then, good morning po, Team Galaxy. Yan. Sa totoo lang, parang hindi po ako makapaniwala na mag-share po ako sa grupo niyo. Kasi ako naman po dati, yan, alam po yan na-apply. Ako naman po dati nakikinig lang din. Siyempre, willing din po talaga akong matuto. Pero ngayon, talagang totoo po di ba? Kailangan matuto ka din, ma-inspire ka. Then next time, ikaw na yung mag-share ng mga learnings mo. Then ikaw na rin yung mag-i-inspire sa iba. Kaya ibig sabihin, lahat ngayon ang nandito sa Zoom room na to, naku po, kayo na yung next na mag-share ng mga training na makakatulong sa grupo nyo at lalong-lalo na makakapag-inspire sa mga nagsisimula. Yan. Type 1 nga po kung tama nga po. Kung naniniwala po kayo sa sarili ninyo, yes, yan. Thank you po sa ating mga nag-chat-chat at kay partner Jobek. Yan. Good morning din po sa mga nandito sa aking grupo, Team Everest International. Yan. Kahit naka-attend na sila kailan ba? Last week, yan. Then, meron tayong mga leaders na nandito. Then, umattend ulit. Ganyan talaga, mastering po talaga. Di ba? Paulit-ulit hanggang ginagawa mo. Then, paulit-ulit mo ginagawa mo, master mo talaga yan. Then, good morning po, everyone. Ako po si Coach Kayleen. Yan. Then, maganda lang po nito. Hindi po ba? Dami kong i-share sa inyo. Una muna, syempre, training muna tayo para fresh na fresh. Yan. Facebook marketing. Paano ba natin gagawin talaga ang business ngayon na online? Nakakapagtaka. Ako po dato ay empleyado. Marami akong makakausap doon. Marami akong masisharean doon. Bakit kung kailan pandemic ay saka po ako nagdesisyon na mag-resign? Ang mga tao ayaw lumabas. Ang mga tao nasa loob lang ng bahay. Paano ko kakausapin? Diba? Dahil ito po yung isa sa mga effective din na ginagawa ng ibang grupo at ina-apply ko rin po at tinuturo ko rin po sa aking grupo, Team Everest International yan. Then, pero alam ko marami din po dito may mga idea na din yan. Ibigay ko po yung training na pwede rin pong idagdag nyo, hindi po ba, sa ginagawa nyo po ngayon at pwedeng makatulong at talagang makakatulong po. Yan, ready na po ba? Yan, type 2 nga po kung ready na po kayo. Type 2 nga po kung ready na po kayo. Okay po ba yung sound ko? Sound loud and clear naman po sa inyo para at least maganda po yung mapapakinggan nyo ng ayos yung training natin. Coach Rap, okay naman yung aking sound? Very good. Yes, thank you. Then, syempre, mag-share lang ako ng screen na para makapag-start na po tayo. Hindi po ba? Yan.
Yan. Yan. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Nakikita niyo po ba yung screen ko? Type 1 nga po, kita naman po yung screen ko para lahat tayo, di ba? Matututunan yung ituturo ko ngayon. Type 1 nga po. Kung okay po sa inyo yung screen, nakikita po ninyo. Yan, thank you. Yes, thank you po. Thank you po sa ating mga partner. Then, sisimulan po natin ang mainit na tanghaling to ng mainit din na training. Yan. Kaya syempre, recommended po, kagaya ko nung nagsisimula, dapat meron kayong mga notebook, ballpen, at dapat naka-ready po yung mind nyo. Hindi po ba? Then syempre, hindi lang po yung speaker ang excited. Dapat po kayo din po mga makikinig. Excited din po kayo. Hindi po ba? Kasi ang isang taong excited, syempre, kung po yan di ba? Ready talagang matuto, mas maa-absorb mo yung mga matututunan mo. Sabi nga po sa atin sa mga training, di ba, kailangan tayo para tayong baso. Yung walang laman. Kasi ang ganda lang nitong business natin, ang daming ituturo sa'yo, pero tanong, willing ka bang matuto? Huwag po tayo yung baso na may laman, di ba? Pag nilamnan, awas lang, sayang naman po, di ba? Then, lalo-lalo na po, napakaganda po ng pag-usapan natin. It's the Facebook marketing for the new normal, guys. Ito na yung bagong normal. Pero baka mamaya nasa old normal ka pa. Di po ba? Then, learn the basic and most updated ways on how to market online. Di po ba? It's August 23, Sunday, and 3 p.m. And guys, hello, good morning. I'm Coach Kaylee. 27 years old. Mukha po ba 27 years old? Naku, lalo na po pag tumayo pa ako, mukhang 18 years old lang. Yes. Di po ba? And maganda lang po niyan. I'm so proud na ako po ay high school grad, former line leader sa isang electronics company, guys. Yan. Electronics ba? Kilala niyo po yung Epson. Yan, diyan po ako. Kita niyo po ba yung picture ko dito sa kaliwa? Yan. Kita niyo po ba doon sa likod? Yan yung kwan ko. Binubuo namin production na po kasi kami mismo talaga. Epson, di ba ang Epson may projector, may printer po, ganyan. Then ako po ay, yan, syempre ngayon po, young entrepreneur, full-time na ginagawa yung business natin. And napakalaking blessing, Gold Executive Prime din po. PGX Speakers Bureau po, and hindi ko lang po ine-expect na ako po yung pinili nila na maging lead, maging president. And syempre, Team Everest International Founder. Yan, hindi po ba? Then, maganda lang po nito. Alam po napakahalaga ng oras ninyo. Kaya, syempre, simulan natin, diba? Para mas marami kayong matutunan agad. Yan. Unang-una, syempre, gagawin po natin, guys, ang background lang. Ang history po nitong gagawin natin, diba? Ano po ba yung old normal? Ang old normal po natin, pwedeng halimbawa, habang nagtatrabaho, ginagawa yung business. Sinishare mo yung product, yung business. Or kaya, minsan, dinadala mo sa office. Yan, kita niyo po ba yan? Yan yung number 1. Yan yung mga invite ko, yung mga prospect ko, dinadala ko sa office. Yung number 2, yan po, naku, hindi ko po madala sa office. Kaya pong ginawa ko, ako po yung pumunta sa kanila. Yan. Then, yung number 3, yan po, nasa bahay lang po ako ng kaibigan ko. Abay, sakto po may tao. May mga tao, syempre, shishiran po natin yan. Di po ba? Then, ito naman pong number 4, yan, mga estudyante din, ay ang mahirap nito, hindi namin madala sa bahay. Kaya po ito, hindi din namin madala sa office. O di dinala na lang po namin sa kainan, sa pansitan, para po at least makapakinig sila. Hindi po ba? Then, next naman po, number 5, ito naman po sa Quezon. Yan. Quezon din po ito, naku, gabing-gabi na po ito. Pagkarating po namin doon, anong oras na? Alas 8, alas 9 na. Hindi namin ine-expect. Akala namin magdadala lang kami ng product sa package. Abay, may mga tao palang gustong makinig. Diba? Natapos kami dyan mga 10 or 11. Bukas, kinabukasan, meron pa pong pasok. Yan. Diba? Kaya talagang, then ito number 6, yan po yung pansamantala, walang po kami ng office muna sa Lipa. Sa Tanawan naman, medyo malayo. Ginawa po ulit namin ng paraan para po may mga taong makikinig. Kaya po ito po ay doon sa isang part ng Lomian, doon sa bandang likod nila. Binigyan po nila kami ng, mabait po yung may-ari, nakausap po ng isang coach namin, pwede daw po kami doon mag-share. Diba? Then yung number 7 po, malayo-layo na po ito. Ito po yung sa Bicol, sa Batangas.
Yan, ito number 8 naman ay sa office, di ba? Kung makikita nyo po, yan, di ba mga nakangiti po yung tao? Yan, nakangiti yung tao, kahit ako nakangiti, pero syempre, maganda kasi yung sinishare natin. Pero guys, yung effort, yung time, yung expense na ginagawa po natin dyan sa old normal, alam natin malaki. Tama po ba? Type 2 nga po kung nakaka-relate po kayo. Alam mo yung effort mo, di ba? Dalhin sila sa office, yung effort mo na puntahan sila kahit hindi mo alam yung pupuntahan mo. Ganyan. Then yung expense mo, siyempre, paano kung nagsisimula ka na part-time nga, then wala ka pa namang, yung sweldo mo sakto lamang, tapos may gantong business ka, di ba? Siyempre, yung mga pamasahe, yung mga pagkain, yan. Yan po yung old normal natin. Ang laki po ng effort, time, and expense natin dyan. Pero maganda lang po ngayon nito, ang pag-uusapan po natin, ito po yung same time na magagawa niyo yung business, pero yung expense, yung oras, saka yung effort, malelesen. Hindi po ba? Kailangan lang mag-decide ka na kumita ka through your Facebook. Yan. Type 3 nga po kung sino po yung mga gusto ditong kumita through Facebook. Pero syempre, kailangan decision mo. Kasi marami dito yung Facebook, para saan nyo po ba yan? Diba? Pang ikaw ba yung newscaster sa inyong barangay, tagapagbalita? Or ikaw ba yung gusto mo para mapansin ka ni crush mo, ganyan-ganyan? Or kaya para makita lang nila yung laging mga pinupuntahan mo, yung mga lifestyle mo. Iba't iba, hindi po ba? Pero ngayon, bakit hindi mo piliin na yung Facebook mo para kumita ka? Pang negosyo mo yan. Ako po, yan na po talaga yung decide ko. Yung Facebook ko, pang negosyo. Siyempre, maganda lang po nito. May mga rules tayo, okay? Kailangan po sundin po natin yung pagkakasunod-sunod na step. Pag sinabing alphabetical, siyempre, huwag mong i-shortcut yung system. Then, be committed. Diba? Kasi yung ituturo natin, lahat naman ng training kailangan ganyan. Diba? I-a-apply mo, then hindi dapat unang araw lang, dalawang araw lang. Diba? Dapat committed ka at consistent, tuloy-tuloy po. Diba? Kasi iyan, yung pagtatanim mo, nako, yan po yung maganda. Yan po yung sisimulan natin ngayon. Yan. Procedure number 1, unang-una po, organize your timeline. Ayusin nyo po yung timeline nyo, okay? Kailangan po magkaroon ng transformation. Don't worry guys, kasi yan po yung ituturo namin sa inyo ngayon. Diba dapat, doon sa Facebook mo pa lang, ang nakikita nila, a businessman in you. Pero hindi naman kailangan yung mukhang-mukhang negosyante, yung may mga dalang attache case, diba? No need po yun. Kailangan lang at least maging presentable, maging maayos po yung Facebook nyo. Kasi Facebook, kailangan mukhang mapagkakatiwalaan ka. Hindi po ba? Then, next naman, syempre yung Facebook natin, your Facebook is your reflection. What you post is what you are. Hindi po ba? Pansinin nyo, kung halimbawa, kung ang mga pinopost mo, di ba, mga negative, o di, syempre, ibig sabihin, negative ka rin ng tao. Kung ang mga pinopost mo naman, mga, halimbawa, kalokohan, syempre, tingin sa'yo ng mga tao, puro kalokohan ka rin. Pag halimbawa, puro yung patawa, naku, joker itong taong to. Puro pag about love, naku, mapagmahal to. Pag puro about church, ganyan-ganyan, naku, maka-Diyos to. Hindi po ba? Tingnan niyo pa lang yung Facebook ng isang tao, madaling makilala. Pag puro pagkain, naku, matakaw to, ganyan. Pero syempre, dapat po, yan po natin sisimulan yung Facebook nyo. How to start online marketing, guys? Ayusin mo muna yung Facebook account mo. Kasi yung Facebook account mo, yan po yung reflection mo. Ikaw ang nagre-represent kung anong klase ng tao ka. Okay? Sabi nga natin, ang Facebook natin, pang negosyo. Yan. The next, guys, change your profile picture. Okay? Pero kung okay naman yan, good na, no need na. Pero ito lang yan, para at least alam nyo kung ano ba yung mga kailangan namin gamitin na profile picture. Kailangan po, syempre, kailangan makita nila doon na a professional businessman and businesswoman in you. Pero sabi ko nga kayo, hindi man kailangan na mukhang negosyante. Kailangan at least, yung profile picture mo, mas maganda po, wag yung buong katawan, mas maganda yung closure po ng malapit. Huwag naman yung mukhang 2x2. Hindi po ba yung naka-white background, di ba? At least, malinaw yung mukha mo. Ganyan. Then, okay naman yung picture mo, hindi po ba? Then, yung cover photo mo, syempre, at the same time, mas maganda, parang may dating. Hindi po ba kailangan positive?
Kaya makikita niyo yung akin, di ba nilagyan kayo ng positive quotes. Yung alam mo yung relate ka, yung gusto mong ibigay na message sa mga tao. Kaya nakalagay po dyan sa akin, some of you are in waiting season. Trust God and His timing to provide. Diba? Ibig sabihin ko dito, huwag kang mag-inip, magantay ka lang, maniwala ka kay God. Yan, at ibibigay niya yan sa'yo. Hindi po ba? Ibig sabihin, pag nakita nila yung Facebook ko, nakalagay po dyan, believing you can do it, believing you deserve it, believing you'll get it, be a champion. Ibig sabihin, binibigyan ko ng hope yung mga tao na nakikita yung Facebook ko. Kasi dapat sa profile picture mo pa lang, nakikita na agad po ng prospect mo na negosyante ka. Upang malaki ang chance na magtiwala siya sa'yo kahit through online lang kayo nagkakilala. Yan. Okay? Kaya mamaya, i-check niyo po yung mga Facebook ninyo. Hindi po ba, lalong-lalo na yung mga nandito ngayon, ilan po tayo dito? Okay? Titingnan ko po yung mga Facebook niyo ha, kung i-a-apply niyo po yung mga tinuturo ko. Then next, ganito guys, pag ganito yung profile picture mo, hindi negosyo yung magugustuhan sa'yo ng client mo, okay? Kundi ikaw, negosyo ang ino-offer mo, hindi ang sarili mo. Mapalalaki, mapababae ka man, okay? Huwag tayo magpo-profile picture ng ganyan. Kasi syempre, sabi nga, negosyante tayo, tapos ganyan, o di mga lalaki lang yung matutuwa diyan. Tapos, o-opera mo ng negosyo, maniniwala po ba yung mga yon? Hindi po sila maniniwala. Bakit? Ganyan kasi yung profile picture mo. Yung lalaki ka naman, tapos yung profile picture mo, diba, sexy na lalaki. O di mga matutuwa, mag-add lang sa'yo, magpo-confirm lang sa'yo, mga babae naman. Diba? Ganon. Dapat po, syempre maayos yung profile picture natin. And then, reminder lang din po sa lahat, i-check nyo po yung account nyo, yung private setting. Okay? Para makontrol nyo po yung mga other people na nagpo-post po at nagtatag sa inyo. Kasi baka mamaya, ayos yung timeline mo, ayos yung profile picture mo. Tapos, ang dami naman nagtatag sa'yo. Hindi po ba nag-already tag? Paano kung paulit-ulit yung tinatag? Tapos baka mamaya, negative pala yung tinatag. Diba? At least makakontrol mo para ma-monitor mo kung yung nagtatag sa'yo, yung itatag sa'yo, positive po or negative. Okay? Dapat lang po at least, yan yung private shortcut, puntahan nyo po yan, yung timeline and tagging. Then, i-review nyo po. Okay? Dapat po ay may confirmation ninyo. Yan, ayusin po natin yung setting. Okay, next po guys. Yan, isa pa pong reminder sa ating lahat. Okay? Kailangan po, huwag nyo pong paltan yung profile picture nyo. Yan. Kailangan po, at least, yung real name nyo, dapat po buo. Kasi alam nyo po ba, yung mga pampalamang dyan, yung mga kapilyido nyo pa lamang dyan, prospect nyo na po kaya yun. Hindi po ba? Paano kung Chinese, Japanese, Korean yung kwan dyan, yung nakasulat dyan? Paano kanila hanapin? Diba kaya yung mga friend mo, ang dami po kaya nalabas ngayon ng mga dami account. Mahirap po magtiwala, lalo na po, negosyo yung meron tayo. Diba? Mag-pay in pa man sa, limbawa yung taong yun. Diba? May able para mag-pay in. Kaso, ang hirap po magtiwala pag, halimbawa, Chinese yung pangalan or kaya yung balik-baliktad. Halimbawa, yung Kaylin, nauuna yung, ang spelling N, E-E-L-Y, diba? Dapat po buo yung pangalan mo. Kasi since mag-online marketing ka, mas maganda po real name ang nakalagay para magkaroon ng trust yung magiging client mo. Kasi pag ibang pangalan po yung nakalagay dyan, baka isipin nila may tinatago ka or fake ka. Hindi ka totoo. Syempre, totoo naman po tayo. Hindi po ba? Then next guys, yan. Reminder po sa ating lahat. Okay, nandun pa lang tayo sa mga reminder ha. Be a professional online network marketer. Don't give out negative or sarcastic comments on other person status. If your views is really important, send in private message instant. Kasi guys, baka mamaya, syempre, ginagawa mo nga yung mga business natin. Tapos, meron namang hindi nag-join sa'yo. Tapos, nag-post ka ng ganyan. Diba? Anong sinabi? Sabi niya, in-invite kita, pero in-ignore mo ako. Hindi mo ba alam, napakaswerte mo at ikaw napili kong imbitahan? May mga tao naghahanap ng ganitong opportunity pero walang nag-share sa kanila. Ikaw hindi mo pinahalagahan. Pero isa lang yung masasabi ko, hanggang walang babaguhin sa ginagawa mo, sumali ka man or hindi sa empowered consumerism, lilipad kami. Diba? Kung ang inaakala mo na sinasali kita para kumita sa inyo,
Nagkakamali ka, kaibigan. Ang goal namin ay hindi kumita kundi ma-share ang kagandahan ng aming produkto at kitaan. Diba? Kaya guys, totoo naman yung mga sinasabi mo dito. Diba minsan meron tayong ganitong pakiramdam, may ganito tayo na thinking, pero dapat huwag na natin ipopost. Bakit? Kasi syempre, parang nagmumukha tayo dito, yung parang pinipilit natin, di ba? Yun na nga, di ba? Tutuloy-tuloy ka sa business. Huwag na lang tayo mag-post kahit anong negative. Okay lang yan. Ang i-post mo, mga positive yung business kasi doon siya mas mapupush. Hindi siya mapupush sa ganyan na post mo. Okay? Then, ibig sabihin nito, alsin natin yung mga kadramahan natin, mga ganyan po. May mga natututunan po ba tayo? Yan. Hindi po ba? May mga natututunan po ba? Type 4 naman po para syempre tuloy-tuloy tayo. Then syempre para mas marami akong i-share sa inyo. Then next naman po, yan, Facebook FB activities. Basic Facebook activities, ito lang po yan. Nako, pag halimbawa, di ba, sa school ang daming itinuro. Dito napakasimple lang. Like, comment, and share. I-like mo yung magagandang positive post ng upline. Yan ang grupo nyo po. Hindi po ba ng Team Galaxy, pati kahit naman syempre ibang grupo para suportahan. Then ng TJX, ng mother team natin. Then ng Empowered Consumerism na company natin na makakatulong sa business mo. Syempre kailangan suportahan. Halimbawa, yung company, kahit malaki na yung company, syempre as distributor ka, empowered consumer ka, kailangan susuportahan natin yung company natin. Kasi kung wala yung company, di ba, wala din tayo. Pati at least makikita nila, wow, ganito kalaki yung company. Kasi di ba, mas madalas kaya nakikita na maganda or kaya maganda yung mga pinupost. Or ibig sabihin, marami talagang distributor, marami nagla-like, marami nag-share, di ba? Then, isa pa to, comment. Dapat mag-comment kasi nakikita mo mga positive post sa pamamagitan ng pag-express ng mga positive feelings mo. Huwag yung, di ba, negative ka, tapos mamaya i-comment mo pa negative. Siyempre, positive yung nakita mo. Tayo naman ang pinupost natin mga positive. Mag-comment ka din ng laman, no? Heart mo, di ba? Kung happy ka, wow! Di ba? Congrats po, mga ganyan. Then, i-share din po natin. Mag-share po tayo ng mga positive vibes, goodness, business information, success story, and share the blessing. Amen! Then next, yan. Ano po ba yung mga kailangan natin gawin? Ano po ba yung mga dapat nating i-post? Ang mga kailangan nating i-post, yan, mga positive. Rule number 1, huwag magpo-post ng negative. Bakit po? Kasi yung Facebook mo ang magsisilbing flyers mo. The more na nagpo-post ka, the more na nagpa-flyers ka po sa mga prospect mo. Alam niyo po ba yung old normal dati? Kung halimbawa po, magpa-flyers ka, magpiprint ka, gagastos ka, gugupitin mo, ipamimigay mo, kainit-init, tapos makikita mo pa yung mga flyers mo. Parang binaliwala lang, diretsyo na agad ng bag. Tapos mamaya makikita mo nalipad-lipad na lang, di ba? Minsan nakikita mo nalutang-lutang naman. Kaya minsan makikita mo napapagtapak-tapakan na, di ba? Tapos kukunti pa yung parang nagbabasa talaga, tapos kukunti rin yung magiging interesado. Pero dito, Facebook mo lang, flyers mo na. Yung data mo, yung load mo na ginagamit mo talaga sa Facebook natin ngayon, ginagamit mo na sa business mo. Maganda pa ngayon, basta lahat na nagpe-Facebook, malaki po yung chance, binabasa nila yan. Hindi po ba? Kaya ipopost mo, positive lang. Huwag na tayo mag-post ng mga kahit anong negative, di ba? Yung mga walang kakwenta-kwenta, yung mga about sa hate, mga accident, boredom, drama, and disaster. Guys, yan po yung ginagawa ng mga tao na hindi ang mindset nasa business. Tayo ngayon, syempre, tayo nasa isang negosyo tayo. Ang negosyo mo, napakalaking negosyo. Maraming kumikita ng milyon, maraming nabago yung buhay. Ito, napakasimple pa lang yung tinuturo ko. Kailangan po sineseryoso natin. At kailangan po ini-apply natin. Marami po kasi parang ang tingin dito, parang simple lang. Kaya pag minsan, di ba, parang binabaliwala lang. No! Hindi po ba? Napakahalaga po ng Facebook ngayon. Bakit po? Kung dati para maging mayaman ka, kailangan meron ka malawak na lupain. Yan. O kaya dumating din sa panahon na kailangan marami kang malalaking building. Hindi po ba? Then dumating din po sa panahon na kailangan, di ba? Ganun. Pero ngayon, Facebook pa lamang marami na kumikita. Tama po ba? Facebook pa lamang marami na pong nasusustain yung mga expense nila. At through Facebook mo, marami pong nagiging milyonaryo. Lalo na po sa empowered consumerism, yes?
Then, syempre, unang-una, yung mga i-focus natin, guys, mag-post ka ng positive, motivational, and happy quotes. This will boost positive spirit. Yan, di ba? This will boost, yan, wait lang. This will boost positive spirit sa'yo at saka sa mga prospect mo. Yung mga nababasa mo, yung mga nakikita mo na na-inspire ka, mga namomotivate ka, maganda i-post mo yan. Yung mga natututunan mo everyday, di ba? I-post mo yan. Bakit? Kasi guys, yung mga prospect mo, may mga Facebook din yan, nagbabasa yung mga yan. Mag-post ka ng mga reality mindset at tribe mindset na kung saan mapaunawa mo sa mga prospect mo bakit kailangan nila yung mag-business o gawin yung isa business. Ibig sabihin, hindi mo direkta sila, nasasabihin mo sa kanila, mag-join ka. Pero dahil ng mga pinopost mo, naa-attract sila. Bakit? Ang ipinopost mo mga positive, mga motivational, mga happy quotes. Alam mo ba, ganito lamang yan. Ako dati, kung mababasa niyo yung mga post ko dati, mga alam mo yung parang isip bata, di ba? Yung parang may ma-post lang, yung parang ewan, ganyan, bumili lang ng mga kung ano-ano, parang, di ba? Wala po talagang kwenta. Masasabi ko walang kwenta yung Facebook ko dati. Pero ngayon, sobrang happy po ako, sobrang inspired po ako mas gawin to tuloy-tuloy. Kasi ngayon, nasa pandemic po tayo, napaka-negative na sitwasyon. Napakarami pong tao na napakarami ng pagsubok, parang wala ng pag-asa, parang ang nakikita na lamang nila, puro problema, puro complaint, di ba? Nakikita nila, di ba? Parang, alam mo yun na nga po, walang pag-asa, ganyan. Pero nakakatuwa lang po nito pag nakikita ko yung mga post ng mga nasa empowered consumerism. Kahit po ako, minsan nakakaranas din po ako ng ganun. Pero pag mabasa ko lang yung mga post, upline rad, di ba? Mga post ng mga coaches natin, mga core leaders natin, mga apply natin, kahit yung sa ibang grupo, alam mo yung nagiging positive ka? Kaya alam mo, habang ginagawa mo yan, meron din mga tao na ganun din yung nagagawa mo sa kanila. Nabibigyan mo sila ng pag-asa, nai-inspire mo sila, napapositive mo sila. Alam mo ba na maraming tao ngayon, ang laki ng percentage ngayon, ang nakikita na lang nila, complaint sa buhay, problema, pero ngayon, diba tayo, empowered consumerism, tayo yung mga taong positive. Diba, ikaw, huwag ka nang dumamay doon sa mga negative yung mga pinopost. Ako po, proud ko pong sasabihin, ikukwento din po sa inyo sa company namin. Siyempre, napakalaking pagsubok din po nito bago po ako malis doon. Diba? Kasi bakit? Ang dami po. Siyempre, ilang buwan na walang trabaho, wala rin pong kita, ganyan-ganyan. Parang ang raming utang, puro complain yung pinupost nila. Pero ako, at yung buong grupo ko ng Team Everest International, makikita niyo po yung post namin, post nila, post ko, positive po, di ba? Then yan, kung ano lang yung laman po ng heart nyo, laman po ng mind nyo, sa gaganda naman po ng mga pinifeed sa atin ng mga coaches natin, ng mga uplines natin, di ba? Nagiging positive ka, i-post mo yan. Kagaya nitong isa sa mga pinost ko, ito, di ba? First day of August, another month, full of hope, love, learnings, and blessings for every one of us. Thank you, God. Di ba? Ipaalala mo sa Kanya dapat may pag-asa. Paalala mo sa Kanya dapat still nagpapasalamat tayo kay God. Yan. Then kailangan mag-post din tayo ng mga papaalalahanan sila sa opportunity na meron tayo. Di ba? Na negosyo to. Na pwede nilang simulan. Yan. Di ba? Kaya yan, yung mga post ko, hindi lahat ng pumapasok sa pag nanegosyo mapera. Yung iba gumagawa lang ng parang para makapag-umpisa. Real talk. Di ba? Kahit hindi para sa kanya yan, lahat ng makakabasa niyan, matatamaan sila. Yan. Amen po ba? Amen? Yes? Kasi di ba kahit naman tayo, marami dito, pwedeng naka-join din dahil ng Facebook. Yan, nakaka-relate po ba kayo na, di ba nakaka-positive? Ano kayang meron dito? Yung Facebook niya, iba compare sa amin. Di ba? Mga ganyan. Then yan, mag-post din po tayo ng ating mga dreams, ng ating mga pangarap. Di ba? Yung dream house natin, yung ating dream car, mga pangarap mo, maganda i-post mo sa Facebook para, syempre, di ba, ma-inspire sila. Tapos, lagyan mo ng caption, lagyan mo din ng hashtag, di ba? Then lagyan mo, thank you my online home-based business. Di ba? Ilang tulog na lang makukuha kita. Kaya lagyan mo ng soon. Ganyan. Kaya makikita niyo yung post ko. Ito guys, maganda lang ito. Almost, Facebook ko talaga yung ginawa ko, inilagay ko dito mga screenshot na picture para at least makita niyo po talaga na ginagawa ko siya. Diba? Pati yung magandang example, para simple example, mas masusundan natin. Diba? Yan, kagaya yan. Nag-picture ako doon sa magandang bahay. Dito lang po yan sa harap ng office namin dito sa BCO Tanawan. Be happy with what you have. Be excited about what you want. Diba? Sabi ko dito, kailangan maging masaya ka kung ano yung meron ka.
Pero syempre, kailangan maging excited ka kung ano yung pangarap mo. Diba? Kasi ang binibigay natin dyan, dream big. Then, syempre, yung ma-attract mo yung pangarap mo. The more na sinasabi mo yan, pinupost mo yan, nararamdaman mo yan, syempre, ibibigay yan ni God sa'yo. Iyan. Then next, guys, syempre, mag-post ka rin ng mga pay-in at mga remittances mo. Mga nagpapadala ng remittance mo, mga pang-join, pang-avail ng products, pang-avail ng easy package, mga transaction mo man or sa grupo. Huwag ka mahiyang mag-post kasi negosyo naman yung pinapakita mo. Diba? Negosyo, dapat hindi po yan tinatago. Ito ay para na makita ng mga Facebook friend mo na may mga taong sumusubok, naniniwala sa produkto at negosyo mo. Para hindi din sila takot sumubok. Ang blessing ipinagmamalaki yan para mas dumami. Okay? Tulad dito, para iba't ibang sitwasyon to ha. Yung unang post, yung kulay red, ito, first one. Ito, post nung isa kong downline, di ba? Makikita nyo yan. Pinost niya yung mga transaction, ganyan. Huwag lang isang picture, mas maganda. Halimbawa, di ba, yung kita nila, yan yung merong ID mo ng Empowered Consumerism, then kung yan, tulad dito, Palawan, or kaya pwedeng LBC, din po ba? Ganyan. Then ito, next transaction kay Nerissa, makikita nyo, ito, pwede rin po halimbawa, paano po yung kakasimula lang po namin? Wala pa po kaming transaction. Pwede po yan, kagaya po ni Nerissa. Wala siyang transaction. May picture siyang luma doon sa office. Tapos pinagpaalam niya sa amin na kukunin niya yung mga picture para mai-post niya. Kaya nilagay niya, yan yung caption. August registration. Congratulations sa lahat na nakakita ng potential nila sa EC. Nakakatuwa na patuloy tayong kumikita at nakakatulong sa gitna ng pandemic. O di po ba? At least, di ba, kinongrats niya yung mga nag-join. Kahit hindi mismo kanya, di ba, at least nag-post siya ng pay sa remittances. Kasi ang mahalaga dyan, makita ng mga prospect mo, yung mga Facebook friend mo, aba, may nagtitiwala sa kanya. Bakit? Why na? Ako sumama sa kala. Tuloy-tuloy mong ginagawa yan. Kaya, syempre, di po ba? Ako nagsimula din po ako sa wala muna. Pero ako nagpo-post din po ako dati. Kahit product pa lang yan, kahit isang product na yan, pinopost ko. Hanggang sa yan po, lumalaki po yung grupo. May mga transaction na rin po kami ng packages. Dati, ang transaction ko lang naman po, product. Pero syempre, yung pa lang pong, simple pa lang po, nagsisimula pa lang po ko, sinimulan ko na nung Facebook marketing na tinuturo ko sa inyo, okay? Then kagaya po nitong huli kong post, di ba? Ito po kasi walang transaction ako ng araw na to. Ang ginawa ko, yan, pinagsama-sama ko po yung mga picture namin, nung iba sa grupo ko, or kaya picture po nila apply ko, din pinagsama-sama ko po din yun, sa caption na lang. Di ba, inaayos ko yan, another remittances of easy packages and product orders ng aming mga partners, ganyan. Di ba? Basta po lang po yan, mas maganda, okay lang po, may time. Mag-copies kayo, magpaalam na lang po kayo sa pagkokopyahin niyo, pero alam niyo, maganda rin po nito. Practice niyo rin po na galing po dun sa heart niyo, galing po dun sa mind niyo, kung ano yung gusto niyo caption dyan. Kasi mas marami pong makaka-relate pag galing sa'yo yung kinakaption mo. Or kaya kung halimbawa, gusto mo, pwede mo munang ipacheck sa mga apply mo, okay? Ganyan. Tuturo ko din to sa inyo. Okay? Magpo-post ka lang din naman. Magpo-post ka lang din naman yung kompleto na. Diba? Huwag naman yung nag-post ka, picture lang. O anong meron doon? Hindi po ba? Nag-post ka, caption lang. O, nasan yung patunay? Hindi po ba? Mag-post ka, kompleto. Gumawa ka ng album para mapagsama-sama mo yung mga picture. Bakit? Para at least, halimbawa, may kaka-add ka pa lamang. Di ba? Makita niya, may babalikan siya ng mga album. Di po ba? Ng mga naging transaction mo, naging mga mga post mo ng positive, ganyan. Ganyan, yung kulay yellow-green, insert your feelings. Kaya ako nakalagay dito, feeling thankful. Para at least kahit caption lang yan, kahit mababasa lang nila yan, alam nila yung nararamdaman mo. Halimbawa, feeling happy, feeling in love, ganyan. Siyempre, doon tayo sa feeling excited, feeling thankful, feeling grateful, ganyan. Then, siyempre, lagyan mo ng greetings. Then, itag mo yung tao, hindi po ba? Then, siyempre, lagyan mo din ng tell a story, lagyan mo ng caption. Then, a short thank you, then lagyan mo din ng hashtag. Hindi po ba? Then, siyempre, lagyan mo ng picture mo. Yan. Bakit? Siyempre, para make sure na mag-selfie ka para mas madaling magtiwala sa kanila. Kasi siyempre, online kasi yung business natin.
mahirap naman po kasi talagang magtiwala, hindi po ba? Pero dahil po nang mayroong kang caption, nagkukwento ka, mayroong picture, parang proof or document kasama ng caption, syempre, madaling magtiwala sa kanila. Kagaya ng halimbawa, di ba, dati tayo bumili ng damit, ipicture ka sa SM, then pipicture mo yung damit, then ipipicture mo ng kasama ka. Di ba? Kaya, madaling magtiwala sa kanila, ay, nag-shopping, di ba? Ganun lang din dito sa business natin. Then next naman po, mag-post din po tayo ng spiritual post para huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Panginoon kahit anong religion mo. I-post mo yan kasi alam nyo guys, iyan, pag nakikita nila din na may connection ka kay God, syempre, iba din yung dating sa kanila na ikaw yung tao na may thankful kay God, di ba? Ikaw yung faithful din kay God, hindi mo nakakalimutan si God kahit nasa negosyo ka, ganyan. Then, next naman po, mag-post ka rin ng mga successful personalities, mga top earners ng company natin, ng grupo natin, grupo nyo, pwedeng ibang grupo din, di ba? Yung mga achievement din, pwede mo rin i-post para ma-inspire din yung mga prospect kagaya mo. Dahil pag pinost mo yan, yung resulta niya, di ba? Resulta ng mga pinopost mo, halimbawa, pinost mo yung kay upline route, resulta mo rin yan. Di po ba? Yung power niya, power mo din yan. Yung blessing niya, blessing mo din yan. Kasi yan nga po yung maganda sa business natin, di ba? Copy, paste, and share yung gawin mo. Ito, isang reminder po, halimbawa, nag-post kayo, huwag lang pong gagawin yung share. Mas maganda po, copy, paste, and save nyo po yung picture. Yung maganda po yung quality ng picture. Then yun, i-post nyo. Bakit? Kasi pag share lang yung ginawa mo, baka isipin po ng mga tao, ay, ito natuwa lang kaya share. Di ba? Pero pag sariling caption, sariling post mo, ganyan, kinapi-paste mo yung pictures, saka yung caption, syempre, alam nila na iyo yun. Or kaya nandun sa thinking nila na business mo talaga yan. Kaya yan, kagaya ko, yan, pinost ko yung sa downline ko. Tapos itong padalawa, ito nasa gitna, si downline naman pinost yung akin, yung pang-upline. Then ito namang patatlo, yan. Nag-post yung isa sa mga top earners natin ng Empowered Consumerism, ibang grupo. Pero, ayan, sinave ko yung picture niya. Tapos, nag-upload ako ng picture na magkasama kami. Di po ba? Para at least, kahit hindi akin, syempre, nandun sila sa thinking, yung mga nagbabasa na, yung company, marami nga itong natutulungan na. Tapos, maganda lang pa nito, wow, kakilala ni Kildin. Di po ba? Kasi ang ginagawa po natin dito, nagtatanim po tayo dito. Nagtatanim po tayo sa Facebook, nagtatanim po tayo sa mga prospect natin. Yan. Then, syempre, mag-post na rin ng mga pagkain. Kasi ang mga Pinoy, mahilig pong kumain yan. Yan yung magsisilbing commercial mo, di ba? Para sa mga kaibigan mo. Para sa mga, yan. Para sa mga kaibigan mo, kasi may mga kaibigan ka na hindi hilig ay yung business, ganyan. Pero, meron kang prospect na ang gusto, mga food, mga lifestyle, di ba? Doon sila interesado. Tapos doon kayo magkakaroon ng connection na tinatawag natin. Hindi po ba? Pati yan, nagsisilbing commercial po yan. Hindi yung puro about business. Siyempre, dapat nakikita nila na nag-e-enjoy ka din sa life. Yan, di ba? Kaya makikita nyo yan, basta may mga pagkain, pinopost ko yan. Hindi po ba? Then yan, mag-post ka rin ng mga joke. Hindi po ba? Para makapag-create din ng positivity sa kanila. Then napapatawa mo sila para hindi sila mahihiyang mag-i-approach ka. Di ba? Kaya yan, nagpo-post din ako ng mga joke sa mga post ko. Hindi po ba? Then, influence marketing, syempre kung ano yung mga uso, i-post mo din. Di ba? Kagaya ngayon, ang mga uso ngayon, mga TikTok. Yan. Di ba? Para at least alam nila na nasa ka rin, nasambay ka rin sa uso. Kasi pag medyo sobrang parang tingin nila parang mataas sa'yo, syempre maliya kaya silang i-approach ka. Pati yan, parang pwedeng yung simulan ng usapan. Or kaya pwedeng may mga natutuwa sa'yo, ganyan. Diba? Then, mga productive activities, i-post nyo din po yan. Diba? Kasi mapakita natin sa kanila, ano po ba yung new normal? Di po ba? Then, post mo kung ano yung magandang nangyari sa'yo today, positive outcome mo sa buhay, sa business, mga kaganapan or events sa team, sa grupo nyo, saka sa company natin, lalo na. Diba? Ito, tulad dito, nag-post ako ng income. The next, nag-post ako naman nung sa company. The next, nag-post ako nung sa grupo. Diba? Yan, ang dami-dami. Ang dami po natin pwede i-post. Kailangan lang maging creative ka. Alam mo bang, the more nagiging creative ka, ibig sabihin, ibig sabihin, ganun ka, napupush talaga sa business natin. Kasi hindi ka nauubusan ng idea. Hindi po ba? Yan. The next naman po, syempre, kaya po, itinuro ko yan. Syempre, para kompleto po yung Facebook natin kasi para lang din po yung
TV entertainment, di ba? Kailangan kumpleto. Yan, kailangan masaya, kailangan meron ding fun, joke, di ba? Then maganda yung mga caption nyo, lagyan nyo din po ng mga emoticons para ramdam nila yung kung ano yung kinukwento nyo sa mga caption nyo. Then guys, napakaganda lang nito. Yan. Di ba? Ang pinag-usapan natin, mag-post ng mga positive, lahat yung tinuro ko kanina, more on, ang pinupost natin positive kasi nasa negosyo tayo maganda, maraming natutulungan. Pero syempre guys, it's easy to become positive when everything is okay. The challenge is how to stay positive when everything is not okay. Di ba? Sabi, totoo naman, pag masaya ka, di ba, may post mo talaga positive. Tanong, lagi bang walang problema? Lagi ba tayong masaya? Yun, di ba? Syempre may time din naman na dumadaan tayo sa problema. Pero yun yung challenge. Makukumit mo ba? Magagawa mo ba consistent? Yung discipline at yung habit, yung routine mo sa Facebook marketing na tinuro ko, baka mamaya, 1 linggo lamang, nagagawa mo siya. Pero may dumaang problema, ang pinost mo na naman, negative. Sayang yung 1 linggo mong tinanim. Bakit yan yung picture na naka-attach dyan? Guys, ito po nung nagsimula ako. Yan, kita nyo. Mag-post pa ako ng picture, photo grid ko lang yan in-edit, hindi pa magaling mag-edit si Coach Kaylin. O nakaupo pa sa sahig, naka-shirt lang, nakasando pa, nakalagay lang sa lamesa yung products. Hindi po ba? Pero ngayon, yan, hindi po ba? Kung ibig sabihin guys, ang gusto kong ibigay sa inyo dito, na learnings, simula po nung nag-decide ako, nagawin po yung Facebook marketing or ibig sabihin yung dito nung nag-join po ako dito, ang tinuturo nila maging positive na tao, yun din po yung ini-apply ko. Wala bang dumaan na problema sa akin? Wala bang dumaan na mga negative sa akin? Hindi pa ako naghina? Diba? Hindi ba ako napapagod? Dumaan din po sa akin yan. Pero, yan, ma-check nyo po yung Facebook ko. Naku, hindi po ako nagpo-post ng negative. Hindi ko na po yung pinopost. Ang pinopost ko lamang po ay mga positive. Simula nun hanggang ngayon. Bakit? Kasi ang Facebook ay negosyo mo. Okay? Then next po, yan, ratings in business. Yan, excuse lang po. Partner. Yan, ratings in business are never done by one person. They are done by a team of people. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Ibig sabihin guys, syempre, kailangan, di ba, nagagawa natin siya. Dapat po, hindi lang ako, di ba, dapat buong grupo natin, di ba, kasi walang negosyo na naging successful, naging maganda yung result. Ang tibay po ng isang negosyo, ng isang grupo ay yung individual member po. Ibig sabihin, napakaganda po ng grupo po ninyo, Team Galaxy, same din po sa grupo namin. Yung po Team Everest International. Siyempre, magtulungan po tayo. Hindi po ba? Lalong-lalo na, siyempre, paano po yun? Dapat sa sarili mo, para makatulong ka sa grupo, dapat yung sarili mo muna. Diba? Then, siyempre, dahil nagagawa mo siya, siyempre, meron ding ibang tao ka matutulungan. Hanggang sa parami po yung natutulungan, hanggang sa lahat po tayo, iisa po yung goal natin. Hindi po ba? Then, maganda lang yan, guys. Yan, lead your team in Facebook newsfeed. Kailangan sa Facebook po, nangunguna ka. Wala po dito sa usapan kung downline or upline ka. Kung kasisimula mo pa lamang or dati ka na. Kung ano, di ba? Dito dapat lahat tayo. Kasi yung ito negosyo mo, ito negosyo ko, negosyo nating lahat to. Pag ang nagsipag lang si upline mo, syempre si upline, ginagawa niya yung business, magkakaroon talaga ng result. Bakit? Kasi may tinatanim siya. May tinutuloy-tuloy siyang ginagawa. Pero kung ikaw hindi mo ginagawa, syempre, di ba, yung negosyo mo, hindi naman si upline yung magbibigay ng resulta sa iyo eh. Ikaw at yung ginagawa mo. Di po ba? Kaya dapat lead your team in Facebook newsfeed. Yan. Tanong po ba? Gagawin po ba dito yung mga shinare ko kayo na, yung mga tinuro ko sa inyo? Yan. Sino po ba? Kailangan pa po ba kayo kulitin ni upline para halimbawa gawin po natin yung Facebook marketing? Di po ba? Kailangan pa po bang i-push kayo? Yan. Sino po dito ang patypuan nga po sa chat natin kung ibig sabihin mangunguna ka
ililid mo yung grupo mo para sa Facebook newsfeed. Dahil negosyo mo to. Dahil naniniwala ka na kung ano man yung tinatanim mo ngayon, di ba? Siyempre, mga pinupost mo, yung mga successful story ng iba, ikaw na yung next. Type 1 naman po dyan. Gagawin mo na ba yung pagla-like, pagko-comment, hindi po ba yung pag-share? Yan, ang mga positive. Gagawin mo ba yung Facebook marketing natin? Kasi negosyo mo, yan ay yung Facebook mo. Diba? Yan po ay, tinuturo po namin sa inyo dito, ay yung habit. Diba? Yung routine na dapat po ay nakakasanayan natin. Then kailangan po, lead your team in group chat din. No scene mode. Use reactions. Diba? Halimbawa, ito naman yung GC na. Kagaya namin, meron po kaming GC para po sa mga, syempre yung mga prospect na, halimbawa, napresentahan na. Diba? Kaya kailangan, halimbawa, may winelcome. Dapat po, i-congrats po natin lahat yan. Diba? Kasi pag hindi mo ginawa, paano pag ikaw na may gustong i-welcome? Tulungan to kasi syempre tao, kaka-add pa lang, dapat makita niya yung puwersa ng grupo na welcome siya ng willing. Diba? Makita niya na maraming taong nandun, kaya bakit siya magdududa na mayroong mga taong positive doon? Bakit siya manenegative sa business natin? Ganun, ganyan. Padalwa naman, ito yung group chat namin, Team Everest International. Ito naman yung pag may mga training, mga update, para ito yung mga member na. Pag sinabi naman ng upline, may training mamayang 3 p.m. with Coach Kaylin, ang ituturo niya Facebook marketing. Doon sa mismong panyo, group chat nyo, Facebook group chat nyo, dapat mag-comment kayo dyan. Yes, upline, attend po kami. Bakit? Para kung meron bang hindi active, syempre, makakon sila, may energize sila. Bakit? Kasi meron mga nag-i-interact. Ganun po yung kahalagahan. Dapat nangunguna ka rin sa group chat. Huwag lang yung scene mode ka. Diba? Kasi meron ka rin magiging grupo. Diba? Kailan mo siya gagawin? Kung kailan malaki na yung grupo mo, hindi. Ngayon pa lang gawin mo na siya. Ganyan. Meron din kayong group chat na may mga kwentuhan. Dapat nakikipag-entera ka din dyan. Okay? The next guys, yan. Dapat nagma-my day ka rin. Bakit? Kasi dyan, makikita mo diba, sa post mo, unti lang nagla-like. Pero sa my day, ang dami nagsisin. Kung ano yung mga pinopost mo, pwede mong i-post din yan sa my day mo para nakikita nila. Yan, gising pa po ba tayo? Patype ko nga po sa ating chat box kung gising pa po, kung marami po bang natututunan. Siyempre, di ba? Tuloy-tuloy lang ako mag-share dito sa inyo. Then next, siyempre, kailangan i-promote natin, supportahan natin yung grupo natin, yung bawat grupo at lalong-lalo na yung company natin dahil itong business na to, hindi lang ikaw yung matutulungan pero mas maraming tao pa. Okay? Kaya, supportahan po tayo din. The power of teamwork. Yan, pwede po natin itong gawin. Halimbawa, may post ka. I-share mo yan sa group chat. I-send mo yan. Then yan, pwedeng mga partners pa-support naman. Pa-welcome naman sa ating new business partner. Advance thank you. Kaya yung patatlong screenshot, makikita nyo yan. Maraming nag-congrats. Okay? Kaya supportahan lang. The next naman, in all aspects of life, you need, di ba? Kailangan mo ng mentor. Like a son, you need a father. Kaya ngayon, nakaka-proud lang po yung inyong upline, si Upline Ralph. Di ba? Ginaguide po kayo dito sa negosyo natin. Ako na-invite niya. Isa sa mga ginagawa din yung business dati, part-time. Kasi full-time ko lang. Kami po dito mga upline nyo, mga coach dito. Kami po ay mga parang magulang po ninyo dito sa business. Wala po ito sa edad. Ito po ay nasa tao na willing matuto at sa mga tao na gustong tumulong. Ang pinag-uusapan na lamang doon, di ba, willing ka bang matuto? Yan, kasi marami dito natutulong sa'yo. Dapat lamang po yan, nakikipag-connect ka sa mga upline mo, sa downline mo, and dapat pag may mga group meeting kayo, uma-attend ka. Bakit? Guys, sa panahon ngayon, konti na lang yung tao na kagaya natin, nagtutulungan. Yung mga kagaya natin na nagbibigay, pinupush yung isa't isa, minomotivate yung isa, gustong mabago yung buhay ng ibang tao. Diba? Kunti lang po yung ganyan. Kaya dapat, syempre, kayo yung taong thankful at yung mga tao talaga na active. Bakit? Kasi kung active ka nga sa iba naman na hindi naman mababago yung buhay mo, dito pa kaya, diba, sa grupo na nandito para sa'yo. Then, syempre, yung daily grind natin ang kailangan gagawin nyo. Yan, check nyo yung mga messenger nyo, yung mga inquiries, update GC Inspire, di ba? Mag-inspire ka dyan sa mga group chat nyo. Then, mag-update ka sa timeline, gawin mo yung mga tinuro ko kanina. Yan, may mga inquiries din.
Then, follow-up ng pay-ins, mga follow-up ng mga members training, video call and bomba GC, di ba? Yung puno, nakikipag-interact. Yan. Then, guys, additional pa, all the knowledge in the world is useless without action. Ibig sabihin, guys, yan, natutunan ko lang din, in-apply ko lang din. Pero ito, sinishare ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo, baliwala kung hindi po natin i-a-apply. Baliwala kung wala tayong commitment at hindi natin tuloy-tuloy gagawin. Tama po ba? Kaya dapat, yan, i-a-apply po natin kasi hindi lang naman po yan para sa amin. Yan po ay number 1 ay para sa'yo. Hindi po ba? Ang tagal po kaya natin nag-estudyante. Dito ang itinuturo namin sa inyo yung totoong buhay. Yung totoong makakapagbigay sa'yo ng resulta mo. Yan. Then next guys, yan. Message ko lang sa inyong lahat, hindi po ba? Pero syempre, maganda lang po nito, tapos na po ako para po sa training natin. Yan, sa Facebook marketing natin, paano natin siya gagawin? Hindi po ba? Kasi syempre, paano po kayo matutulungan ng Facebook marketing na yan para magkaroon kayo ng mga prospect? May time sila na yung mag-message sa inyo or kaya minsan mag-post kayo, mga sino dito yung interested sa business, mahirap sa kanilang mag-PM, mahirap sa kanilang mag-comment ng kung paano yan. Kung wala ka naman tinatanim sa Facebook mo, or kaya pwede yung mga nagla-like, prospect mo rin yun. Diba? Ganyan. Lahat. Tutulungan ka niya sa business natin. Prospecting, inviting, pag-present mo, then follow up, para ma-close din mo din, diba? Yung Facebook marketing natin. Then, yan, marami po bang natutunan sa Facebook marketing? Gagawin po ba? I-apply po ba? Pa-type 3 nga po sa chat box natin para makita ko kung sino yung maraming natutunan at kung sino yung mga i-apply po yung mga itinuro namin. Itinuro ko sa inyo. Yes, thank you naman po kay Ma'am Levy. Yan, kay partner Mean Beher. Yan, kay Sir Edgar Patalitan. Then partner Jobek. Sir Rialu. Yan, thank you po. Then syempre ngayon naman, okay lang po ba? Magkwento naman ako, mag-share naman po ako ng konti about po sa paano po ako. Bakit po ako nandito ngayon at bakit po ako nag-resign sa aking trabaho? Yan. Yan. Thank you kay partner Ginis, kay Joshua Karagya. Yan. Thank you po. Yan, guys. Good morning po ulit. Ako po, di ba? Kilala niyo na naman ako. Ako po si Kilin. Ako po dati, paano po ba ako nagsimula dito? Pero syempre, ako po ay high school graduate. Hindi po ako nakapag-college na. Bakit? Kasi po, sakto po pagka-graduate ko rin naman ng high school, going to po ako noon, di ba? Magka-college dapat. Maganda naman po, okay naman po yung life namin kasi okay naman ang work po ni tatay. Ako po ay taga Mindoro, doon po itinanganak. Pero sa Quezon po kami nakapagpatay ng bahay kasi may tagyar kami. Nangyari lamang po si father ko, nagkasakit siya. Diba? Kahit graduate ako sa isang private school nung high school, nung magka-college naman, nagkasakit si tatay. Kaya hindi na rin po ako nakapasok. Pero alam niyo po ba, isa rin po ako sa mga possible, mga kagaya dito, hindi man matalino, pero masipag pong mag-aral. Masipag po talaga ako mag-aral dati. Bakit? Kasi ang thinking ko po dati, kailangan, honor student ako, kailangan. Diba? Kailangan, kung ako mataas ako sa mga exam, ganun po yung thinking ko dati. Lamang, nakakalungkot nga lang po, di ba? High school graduate, yan. Samantalang yung mga classmate ko, yung mga pasaway, yung mga iginagawa ko ng project, iginagawa ko ng assignment, nakapag-college, mga graduate na po sila. Yan, pero okay lang po yan kasi, yan po yung reason din, bakit nandito ako ngayon sa Empowered Consumerism. Pero nagsimula po muna ako, naging cashier po muna ako sa isang canteen, sa isang electronics company, yan po yung naka-orange ako, hindi po ba? Ako po, 17 years old pa lang po yata. Nagsimula na po ako. Bakit? Kasi ayoko po nasa bahay lang, ganyan-ganyan. Hindi po ba? Then, yan po. Bakit po, almost mag-2 years po ako doon. Bakit po ako tumigil? Kasi po, sobrang haba po ng oras ng trabaho doon. Nagsisimula po ako kami doon na 7 a.m. hanggang 12 ng gabi. Yan, pati po doon medyo, yes, cashier lang, pero hindi po cashier lang yung nangyayari. Hindi pwedeng pag walang nabili, titigil ka. Kailangan, syempre, tuloy yung gawa mo. Kaya nag-decide po ako na mag-apply po ako mismo sa company, sa electronics company. Kaya po yan, nag-apply po ako sa Epson, naging
regular po ako. Then hanggang, syempre, kagaya nung pag-aaral ko, masipag. Kagaya nung naging cashier ako, masipag din. Kaya dito sa trabaho din po, sa pagiging operator, nagsipag din po ako, kaya na-promote din po ako. Yan, kaya po kayo naging line leader. Yan, makikita niyo po dito sa baba. Yan, ito po yun. 'Di ba? Marami po akong kasama. Ito po ako. Yan, kung makikita niyo po. Hindi po ba? Yung manpower po namin dyan hinahawakan ay almost nasa 50. Kulang pa po yan. Makikita nyo, mas malalaki pa sa akin, mas may edad pa sa akin. Kaya po sobrang nakaka-stress yung trabaho. Ganyan. Diba? Pero nangyari lang, paano po ako na-sharean dito ng... Ako din po dati yan. Yan po yung Siyempre, may mga araw na walang pasok. May mga sobrang oras. Kaya makikita nyo po dito, yan. Ako po, ang hilig ko po dati ay sumali sa mga dance contest. Yan. Doon sa mga program. Yan. Hindi po ba? Yan po picture namin yan sa Okada Hotel. Hindi po ba? Then, nangyari din po dati, ang thinking ko po dati, syempre nag-iisip din po ako ng gusto ko rin po na magkaroon din naman ng resulta, ganyan. Then, sabi ko nga po, nasa isip ko po nun ay mag-iibang bansa or babalik po ako sa pag-aaral, magka-college po ako para may maganda akong trabaho. Kaya po nung nagsabi ako sa tita ko, mag-i-Italy ako, magpapakuha ko sa kanya. Kaso lang sabi po ni tita, hindi na kasi ganun kaganda yung economy natin sa Italy, kaya mahirap nang kumuha. Hindi na ganun kaganda dito. Di wala na po. Ganyan. Then yung pag-i-school naman po, nag-enroll po ako noon. Computer engineering po yung kinuha ko sa isang school dito sa May Laguna, ganyan. Full Sunday po. Alas 3 pa lang po na madaling araw na biyahe na po ako noon. Ang pasok po kasi alas 7, medyo malayo, minsan traffic. Yung makakauwi po dito sa 10 ng gabi. Ganyan. Then, yun po, nakailang SEM din. Ganyan. Hindi ko na lang din po tinuloy. Ganyan. Bakit po? Kasi na-share po sa akin ng empowered consumerism. Naka-member na po ako noon. Paano naman po ako na-sharean? Kung dito po, kayo po ay in-invite, ako naman po mismo pinuntahan sa bahay. Sabi po nung tao na, nung kaibigan ko, kababata ako po kasi yun, alam ko na po talaga na may isi-share sa akin kasi dala niya po yung business kit natin. Sabi niya, Kilin, may isi-share lang ako sa'yo. Hindi po ako makahindi. Bakit po? Kasi po ay nasa bahay. Siyempre, alam ang paalisin ko po, ikababata ko po yun. Diba, lalo-lalo na nung mga bata-bata kami, yung mga kailangan ko sa mga project ko, mga kawayan, sa kanya ako nagpapakuha. Kasi sabi ko, sige, pakikinggan ko lang, ganyan. Pero napakinggan ko na po, yung sinishare niya, sabi ko, ang ganda po ng produkto. Ang ganda po ng negosyo. Totoo po yung sinasabi niya na ang empleyado daw po, kakasahod pa lang, ubus na. Hindi pa nasusweldo yung katapusan, bawas na. Ganun po talaga yung nangyari sa akin. Di po ba? Kaya ako po talaga, minessage ko rin po agad yung pinsan ko na member dito. Then makikita niyo po dito, hindi po ba mukhang kagigising lang. Itong picture na hawak ko yung package. Hindi po ba? Yan, ako po yung pumunta pa sa Manila para makuha yung package ko. Kahit po medyo pagod, kahit po kakunti lang yung tulog, ganyan. Hindi po ba? Bakit? Kasi nakita ko po talaga yung magandang products, pati yung magandang business. Ganyan. Pero syempre, parang hindi pa rin tanggap ng mindset ko kasi syempre, ilang years na po kasi akong empleyado eh. Then maganda lang po niyan. Syempre, naka-join nung una. Then sabi ko nga po, ang ganda ng products. Yan, makikita niyo, di ba? Batang-bata pa, naka-short, ganyan. Ginamit ko din. Pero alam niyo po ba, yung mga products, unang laman ng package ko, syempre parang duda pa ako gamitin eh. Kaya nangyari, pinaggamit ko doon sa isang kaibigan. Nung nakita ko yung resulta, ang ganda ng balat. Aba, saka lang din po ako gumamit, di ba? May duda pa, ganyan. And hanggang sa inaral ko po yung dito po naalis yung duda ko. Nung naka-attend po ako ng Philippine Arena, 10th anniversary ng Empowered Consumerism. Bakit po? Kasi ako po ay iglesia. Nung nakita ko ganito karami yung umattend, di ba sabi ko, napakaganda ng company na to kasi hindi mag-e-effort, magbibigay ng oras. Yung mga nandito ngayon, na ganito karami, 55,000 para umattend dito. Di po ba? Kung sa iglesia po, mabilis na po yung mapuno. Then hanggang doon po, hanggang sinimula ko po, makikita nyo dito itong picture na to. Yan, inaral ko po yung business. Gumagawa po ako ng outline para po akong estudyante dito. Ganyan hanggang sa nabigyan din po ako ng chance. Hindi ko po alam, basta bigla rin po akong
pinag-product demo sa office, sa BC Olipa. Kasi hindi po dumarating yung speaker. Buti na lang po, naaral ko po yung products. Kaya kahit pa paano po, marami po akong nakwento na marami po akong nasabi about products natin. Marami din naman po akong, masipag po kasi akong umattend ng mga training yon. Kaya po syempre, yung mga napapakinggan ko, yun lang din po yung sinishare ko doon. Then natuto rin po ako na pumunta kung saan-saan, makikita nyo dyan, hindi ko po kasama dyan yung upline ko. Diba? Gusto ko lang po talagang i-share. Gusto ko lang po talagang ikwento sa kanila yung ganda ng products at business natin. Kaya ako po, kahit Sunday lang po yung rest day ko, pumupunta po talaga ako sa lugar. Minsan po, Lucena, pumupunta po ako dyan. Quezon, ganyan. Kahit hindi ko po sure yung pupuntahan, kahit hindi ko po kakilala. Kasi, diba, share po talaga ako ng share nun. Hanggang yan, thankful po, naging silver executive po ng company natin, kakashare po ng products. Then yan po, hanggang sa iba't iba na po, yung napuntahan namin, meron po ito sa, yan. Meron po dito sa, tawag dito, sa Bicol, sa office, di ba, pagkaka-out namin sa trabaho. Ito nga po sa may Lumian na malapit dito, ito sa Quezon, sa Batangas, di ba? Hanggang sa talagang share po ng share kasi, pero alam niyo po ako nung una nag-share lang din ako po. Parang ewan lang din po yung mga sinasabi ko. Nung unang-una ko nga po pag-present yung product demo, may one-on-one kami nun, di po natapos. Hanggang C24 lang ako noon. Ganyan, pero hanggang sa natuto kasi habang mas ginagawa mo talaga siya, committed ka sa ginagawa mo, tuloy-tuloy mo ginagawa, mas matututo ka, mas dumaan ka doon sa proseso, kaya mas gagaling ka at gagaling. Ganyan po, hindi po ba? Kagaya lang din po nung estudyante tayo, di ba? Inaaral natin. Siyempre, pinakamaganda, gawin po natin yung actual para mas magawa, para mas matuto ka po. Ganyan. Then, maganda lang po nito. Yan, kaya ako, tulad po nito, isang picture na to, sa Rosario po ito. Ba ito sa office pagka-out po. Kaya yan, noong November 20, sa Team Everest, wala na sila naman ang mag-check-check mag-e-encash ng mga income nila dito sa business natin. Hindi po ba? Yan. Then, syempre, yan, ito po yung naging cheque ko noon. Yan. 101,030 pesos. Then, after 2 weeks po, nag-encash po ulit ako ng additional 20,036 pesos. Guys, dito po ako na-inspire talaga. Dito po ako hindi makapaniwala. Bakit po? Yung 101,000 po na yan po ay nakukuha sa amin pag halimbawa, nag-20 years ka na sa company. Pero po ako, part-time ko lang po ginawa yung business natin. Yan. Hindi po ba? Ako, ma-share ko lang po sa inyo. Na-experience ko po na Monday to Saturday may pasok. Saturday po, pang gabi pa ako. Kaya out ng linggo ng madaling araw. Tapos, tutulog lang po ako 2 hours. Tapos, pagkatapos po noon, ako po ay pupunta na ng church. Makakauwi po ako ng 1 p.m. sa boarding house ulit. Pwede pong kakain, pwede pong hindi. Minsan kakape lang sa office. Or kaya minsan mag-shomay lang dun sa baba. Ganyan. Tapos ang tapos ulit po namin sa office noon, syempre sobrang masayang-masaya ang lahat. Natapos kami alas 9 kasi may mga kwentuhan pa. Ganyan. Kaya po yung mga nagsasabi ng walang oras sila dito sa negosyo natin, hindi po ako naniniwala. Diba? It's matter lang na ano yung priority mo. Diba? Kung ako nga nagawa ko, diba? Ito, 20,000 after 2 weeks. Mas malaki pa sa bonus namin tuwing December. Ito, after 2 weeks lang. Tapos part-time lamang, diba? Then, ito po, last February, nung na-awardan po ng company natin, Gold Executive. Yes, congratulations po. Kasama po yung ilan sa mga leaders natin. Ngayon po, napakarami po ulit namin Silver Executive sa grupo. Iyan. Then, ito naman po, isa po sa mga nag-represent din ng business natin, nag-inspire din sa Lipa branch natin. Then, ito po, yan kami, ako, pati ang buong grupo, tuloy-tuloy din po kami umaattend ng event. Then, ito po, R2S, kung po ito, graduation. Ito po, sa totoo lang, di po ako makapaniwala dito. Kasi ako po yung na-awardan po ako dito
group level ko dyan on sa R2S level. Then nakaka-amaze lang din po kasi hindi ko lang din po na-expect na maging top 4 po ng grupo natin year 2019. Bakit po? Kasi part-time ko lang naman po ginagawa yung business. Kaya po sobrang thank you po ako sa grupo ko, Team Everest International. Kasi ako po nagsimula lang din ako na sumubok lamang din. Marami din po akong siniran pero sila po yung mga tao na naniwala sa akin, naniwala sa sarili nila, naniwala din po sa pangarap nila. Diba? Kaya kasama ko sila dito. Kaya ito po ang rami po sa grupo namin, Team Everest International, na awardan din po. Hindi po ba? Then, syempre, bagong easy blessings po natin ngayon. Yan, nung last month po, almost syempre, hindi pa naman po ako resign sa work nito kasi July 25 po ako nakapag-last day sa work. Last month po, nag-income ako ng 30,400 sa business natin. And ngayon po, existing. Diba? Update ko lang po kayo. Ito, kinlik ko po siya kanina ng madaling araw kasi nandito din po ako sa office kasi may kausap din po ako isa sa mga leader natin. Diba? In-screenshot ko siya yung total income ko po na 203,239. Diba? Guys, di pa rin ako makapaniwala dyan. Diba? Siguro pag magpapasama ulit ako kay mother ko, pag in-encash ko yun, pero road to 1 million po ako dyan. Diba? Yan po yung ginugol ko. Siyempre, lalong-lalo na po yung mga partners natin. Yan, palakpakan naman po. Ito po yung mga ilan po sa mga business partner ko, mga leaders ko na ginagawa din po yung business natin. Part-time din po ginagawa. And siyempre yung goal po sa kanila, goal namin sa kanila, lalong-lalo na yung company, siyempre, makapag full-time din sila, kagaya po, siyempre, ng goal po natin nandito sa ating lahat, kumita habang ginagawa yung business part-time. Hindi po ba? Yan po yung mga partners natin. Hindi ko lang po nailagay dito lahat kasi almost kasama din po yan sa Facebook marketing na ginagawa namin everyday. Nagpo-post po kami ng isang nag-income, nagiging thankful dito sa business natin. And yan lang po, diba? Tapos na ako. And ang iiwan ko lang po na quotation sa ating lahat dito, pinaka-favorite ko po sa nabasa kong libro, The Secret. Yan. See yourself living in a attack it. It works every time with every person. Iba't iba po yung sitwasyon natin ngayon. Iba't iba po yung naging buhay natin. Iba't iba po kung ano po yung mga problema na nagdadaanan natin dati pa hanggang ngayon. Pero kailangan dapat lagi mong iniisip, nararamdaman, nakikita sa sarili mo na mabubuhay ka ng masagana. Inabuhay yan. Di po ba? Kasi nangyayari yan sa lahat ng tao. Guys, walang sinabi na sa isang tao lang, 10 tao lang, sa mga mayaman, hindi. Mangyayari yan sa lahat ng tao. It's your decision lang. Kaya lagi dapat, iniisip mo, dapat lagi ka naniniwala kasi mangyayari yan. Yan, tapos na po ako. And thank you po. Almost mag 1 hour ba? Lagpas 1 hour. Thank you po sa lahat ng nandito sa binigay niyong oras. Diba? Thank you po. Stop ko lang po yung screen ko. Yan.